Bigyan mo ako. Ito ang laruan na binili ng nanay ko. Ito ang laruan na binili ng nanay ko. Batang hindi tinatanggap ng kahit sino. Kinukuha ng anak ko ang laruan mo para kang binastos. Yare, umalis ka na. Umalis ka na. Ay, nanay ay isang kakaibang nilalang. May sumay siya sa ulo. Si Tangtang ay hindi isang kakaibang nilalang. Batang-bata. Ikaw ba ay makakatulong sa anak ko na naistorbo? CJ, ngayon ko na lang papatayin ang pangit na ito. Humingi ka ng tawad sa anak kong babae. Yare, walang paraan. Ang pangit ng batang ito. Huwag mo nang dalhin para mangtakot. Mahalaga ang anak kong lalaki. Bitawan mo. Saan galing ang nanay ng prinsipe? At ang huling prinsipe? Agad na mag-sorry sa anak ko. Ginoo, ayos ka lang ba, Ginoo? Kayo ang dumating ng tama. Agad niyong saktan ang mag-ina na ito. Bitawan mo. Huwag mong manakot ang nanay ko. Huwag mong manakot ang nanay ko. Ito ay amoy ng dragon. Bakit may mga dragon na naligaw sa mga tao? Huwag ninyong bulihin ang nanay ko. Tama nga, siya ay isang halimaw. Bilisan mo, tumawag ng pulis. Tignan natin kung sino ang may lakas ng loob. Professor Tang, nahuli tayo. Binubuli nila si Xiao Tang. Magpadala ng liham mula sa abogado. Gusto kong humingi sila ng pampublikong paghingi ng tawad. Ano ang ginagawa ninyo? Anong ginagawa? Huwag ninyo akong hulihin. Pumunta sa pribadong klinika ni Jia. Sa pagkakataong ito, umuwi. Para lang hanapin ang doktor na si Jia, na nagpagaling kay Xiao Tang. Baka ito ay isang ilusyon ko. Doktor, tingnan mo ang sakit ng bata. May pag-asa pa bang gumaling? Sa aking palagay, ito ay isang namamana na sakit ng pamilya. Kung nais mong magpagaling, kailangan mong hanapin ang ugat ng problema. Tama. Nasaan ang ama ng bata? Ama ng bata. Bakit merong itlog dito? Doktor, may itlog dito. Ito ba yung kanina? Ini ay iniwan ng ina. Paano naman makakapanganak ang tao? Siguro ito ay, hindi sinasadyang naiwan dito. Kapag naitapon na ang mga medikal na basura, ayos na. Oh. Noong gabing iyon, talagang natulog ako sa isang lalaki. Pero ang tanong ay, sa malawak na dagat, saan manggagaling ang lalaki? Hindi ko alam. Saan na ang ama ng bata? Marahil, siya ay pumanaw na. Kung ganon, magdadala ako ng bata para sa isang pagsusuri ng jin. Pagsusuri ng jin. Mommy, natatakot ako. Ayaw kong gawin ito. Kung ganon, hanapin muna natin, ama ng bata. Doktor, babalik kami sa susunod. Hindi dapat ipagpaliban ang kalagayan ng batang ito. Ganito na lang, mag-isip ka ng mabuti. Bumalik ka sa akin. Mommy, pasensya na. Kung noon lang sana, hindi mo na ako pinanganak. Para ganun sana, hindi ka na mahihirapan ng ganito. Paano naman? Ang pinakakainis na bagay sa buhay ko, ay ang ipinanganak kita, Little Tang. Anak, huwag kang mag-alala. Kahit hindi mahanap si Papa, siguradong maghahanap si Mama ng paraan, para gamutin ang sakit mo. Ayoko talaga kay Papa. Kung sakaling makakita ako sa kanya, siguradong tatanungin ko siya. Bakit kailangan ko si Mama at si Papa? Chen Qiang, ang nakatakdang oras ng pagpasok sa long group ay malapit na. Punta muna tayo sa long group. CJ,
Inay, tinawag niyo ako. Iwan. Yung kaninang presensya. Napansin mo ba? Bakit parang? Napakasimilar natin. Hindi ba? Ikaw ang nawalang anak ng dragon. Impossible. Mahirap magkaanak ang mga anak ng dragon. 6 na taon na ang nakalipas. Nararamdaman ko ang dugo ng dragon. Nang makarating sa ospital, ay natagpuan lamang ang isang itlog ng dragon. Hindi pa ako nakakarinig ng tungkol sa kambal. At saka, kanina ay nagpunta na ako para tingnan. Wala akong nakita. Alam mo naman, mahirap ang mga anak ng dragon. Ngayon, bagong henerasyon. Tanging siksiyaw mo, bilang pinuno ng lahi ng mga dragon. May tungkulin kang palagin ang lahi ng mga dragon. Agad na mag-asawa ng isang reyna ng dragon. Agad na maghanap ng isang reyna ng dragon. Agad na mag-asawa ng isang reyna ng dragon. Reyna, sapat na may isang anak na babae ako, siksiyaw mo. Kung iniisip mong kakaunti lang ang supling ng mga dragon, bata ka pa, may kakayahan ka pang magkaanak. Ay naku. Ikaw. Naisip mo pa ba, yung babaeng yun noong 6 na taon ang nakalipas? Noong una, iniwan niya siksiyaw mo na hindi pa lumalabas sa itlog. Ganitong babae ay hindi karapat-dapat maging aking dragon queen. Ako ang may kasalanan. Noong araw, nung pinatay namin ang Red Demon, ang mga alipin ko ay hindi nakapagtanggol sa'yo. Dulot nito, nalason ka ng dugo ng halimaw na yon. Kailangang magawa ito sa loob ng 1 oras. Mag-aaral ng kababaihan ng sabay. Kung hindi, mamamatay ng masakit. Sa halip, napakinabangan pa niya ang mortal na babae. Sige na. Hindi na kailangang banggitin pa ito. Ang pinakamahalaga ngayon, ay mapagaling siksiyaw mo sa sakit niya. Inutusan kita na imbitahan siya. Eksperto sa mga hayop sa dagat na si Elena Tang. Kailan darating? Yan Tang, grupo ng Long. May iba pang mga aplikante. Naka-schedule din sila ngayon. CJ. Bumalik muna sa opisina. Masakit o hindi? Halika. Tama, Presidente. Bigla kong naalala. May ilang mahalagang kontrata. Nakalimutan sa opisina. Kailangan mong pirmahan. Bumalik muna sa opisina. Pupunta tayo sa lugar ng interview mamaya. Ikaw rin ba ay para sa interview? Mayroon talagang may dalang bata para sa interview. Narito tayo sa Longshi Group. Hindi ito daycare. Hindi ako. Ako ay inanyayahan ng Longshi Group. Auntie. Tulad mo. Dapat lang na manatili sa bahay. Bilang isang full-time na yaya. Sa halip na pumasok sa trabaho. Sabi niyo, di ba? Anong masama kung nanganak ako? Hindi ito nakakaapekto. Sa kakayahan kong magtrabaho. Bakit hindi na ito nakakaapekto? Kapag ang babae ay nanganak na. Lahat ng kanyang lakas ay napupunta sa bata. Hindi na kayang makasabay ng kanyang isipan. Kung hindi, bakit maraming kumpanya ang ayaw? Sa mga may asawang babae. Kasi, nakikita ko na nitong mga nakaraang taon, nag-alaga ka lang ng anak sa bahay. Para kang naputol sa lipunan. Kaya mo bang makibagay sa ritmo ng kumpanya? Masasabi ko sa'yo. Magmadali ka nang mag-empeke at umalis na. Para hindi ka na makahiya. Para hindi ka na maihiya pa. Kayo pa ang nagtatanong sa kakayahan ni Guru Tang. Sinasabi ko sa inyo, siya ay, tama ang sinasabi niya. Gaya ng ganitong nanay na nag-aalaga ng bata. Kadalasan ay karapat-dapat lang na maging tagalinis. Hindi para makipagkompetensya sa amin. Mga tunay na elite. Ay ang Tangshi Group at Jin, Tang Yuan. Siya ay isang kilalang dalubhasa sa larangan ng biolohiya ng dagat. Isang talagang matalinong babae. Ay, mukhang sa interview na ito, siya talaga ang nararapat. Ikaw, lumiko ka. Gusto kong makita kung sino talaga. Kung sino ang nagdadala ng bata dito para mag-apply sa Long. Sa interview sa Long. Matagal na rin tayong hindi nagkita. Tang Yuan. Ikaw ito. Hindi ka pa pala namatay. Ikaw nga.
Hindi ka namatay. Hindi, mali. Tao ka ba o multo? Ano ang layunin mo dito? Siyempre. Nariyan ako para kunin ang iyong buhay. Masamang espiritu. Tingnan mo. Mukhang sobra ka na sa trabaho, ah. Nagbiro lang naman ako sa'yo. Ano? Bakit ka natakot ng ganito? Itong swerte mong taong malas. 6 na taon na ang nakalipas. Kitang-kita kong itinulak ko siya sa dagat ng personal. Hindi pa rin siya namatay. Masamang tao, naglalaro ka sa akin. Huwag mong gawing biktima ang nanay ko. CJ, tangyan yan. 6 na taon tayong hindi nagkita. Hindi mo akalain na may anak ka palang lihim. Talagang wala kang hiya. Assistant Chen, pwede bang dalhin mo si Xiao Tang muna? Para maglakad-lakad. Mayroon akong ilang personal na alitan na dapat ayusin. Hindi angkop ang mga bata sa lugar na ito. Sige, Professor Tang. Professor Tang pa rin. Talagang nagawa mong magpanggap. Sinasabi ko si Tang yan. May anak ka na nga. Bumalik ka pa sa Long. Nang agawin si Aong. Ikaw. Ito. Anong background ng babaeng ito? Kaya niyang hamakin ang Tang. Babae, kaya mong hampasin ako. Unang-una. Ang anak kong babae ay hindi maliit na cute. Kung magmamalaki ka pa ng isang salita pa. Hindi ako magdadalawang isip. Gamitin ang panlinis ng toilet. Maghugas ng maayos. Ikaw na maamoy na bunganga na nagbubuga ng dumi. Babae, bitawan mo ako. Ikaw. Hindi ako nandito para makipag-agawan sa iyo sa anuman. Makinig kayong lahat. Ako ang presidente ng Longshi Group, na personal na inimbitahan. Ay, ano? Siya ba ay personal na inanyayahan ni Ginoong Gay? Eksperto sa mga hayop sa dagat. Anong inda yan? Dito, ay punong tanggapan ng Longshi Group. Hindi ito palengke. Kung mag-ingay kayo, lumabas kayo at mag-ingay. Lahat ba kayo ay para sa interview? Ibigay mo sa akin ang resume. Pasensya na. Wala akong resume. Walang resume. Kanina, ang yabang pa. Sinasabi na siya ay inanyayahan ng Long. Akala ko nga, siya ay isang eksperto sa biolohiya. Ayon sa aking kaalaman, yung tao na iyon ay isang bigating nagbalik mula sa ibang bansa. Sa larangan ng marine biology. May daan-daang pag-aaral. Anong iniisip mo? Anong naiisip? Imposible na siya ay isang nanay na may alaga. Manager Jiang, siya yung nagpunta para magpasama-sama. Agad mo siyang paalisin. Kasi pareho lang naman tayo sa isang posisyon. Mas mabuti pang hayaan na lang silang mga nakatataas na ito. Pero makitid ang paningin. Tingnan natin ang aking kakayahan. Sabay hintayin si Ginoong Edito. Ginoong Jiang, bagamat wala akong resume. Pero ako ay may kursong marine biology. Maaari ba akong sumali sa interview? Kung ganon, sama-sama na tayo. Tangyan. Noong 6 na taon na ang nakalipas, kaya kitang patayin. 6 na taon mula ngayon. Hindi ka pa rin makakatapat sa akin. CJ. Kaya't, maghintay tayo at makikita. Wow. Ito ang inyong malaking nilalaman ng interview. Ito ang iyong nilalaman ng interview. Ito ang inyong malaking nilalaman ng interview. Ito ang magiging paksa ng inyong interview ngayon. Sino man sa inyo ang makakapagpasunod sa kanya? Siya ang magiging panalo ngayon. Ito ay ang pinakamahalagang itinatago ni Aoyang, ang itim na dragonfish. Tama nga, kahawig nga ng dragon. Kung magagamot ko lang ang itim na flowerfish na ito, kaya makakapagtagal ako dito. Ano bang halaga ng trabaho? Ang gusto ko ay makalapit kay Jin Yuan. Ang gusto ko ay makalapit kay Jin Yuan. Basta makuha ko siya. Ako na ang magiging asawa ng presidente ng Long Group. Una akong darating. May master's degree ako sa medisina. Isang isda lang naman. Bakit ang batang ito ay sobrang masungit? Bakit ang batang ito ay sobrang masungit? Bakit ang batang ito ay sobrang masungit? Sa tingin ko, ikaw ang walang kakayahan. Hayaan mo akong gawin ito. May iyo ako mula sa ibang bansa. Sa ibang bansa, nakaamo na ako ng maraming nilalang dagat. Handa ako sa lahat. Ito. Ako. Nagmamalabis. Sino ang pumayag sa kanila? Nagawing paksa si Xiao mo sa pagsusulit. Si Prinsesa Xiao mo mismo ang nagpasya. Na siya mismo ang pipili ng mga aplikante. Ipapaayos ko na ang tanong kay Jian Cheng. Sige na. Ako na lang ang pupunta. Ako. Kayo, mga tao. Ay mga inutil lang naman. Ako na lang ang bahala.
Dito ako naglalagay ng mga antibiotic. Basta't inumin niya lang, kailangan sumunod siya sa akin. Sandali, ano ang hawak mo? Tangyan yan. Talagang walang alam sa kultura. Ito ay espesyal kong ginawa. Gamot na ginagamit para sa pag-aamo ng isda. Lumayo ka. Huwag akong hadlangan sa pagbibigay ng gamot. Bakit ang sakit-sakit ng puso ko? Humihingi siya ng tulong. Bitawan mo siya. Tangyan yan, nababaliw ka na. Umalis ka sa harap ko. Ginoong tingnan mo. Mula nang ipinanganak si Prinsesa Xiao mo, lagi siyang dinudusan ng sakit. Sa mga taon na ito, hindi ko pa kailanman nakita siyang masaya. Huwag munang pumasok. Tingnan muna natin. Gusto ko ring makita. Ang dahilan kung bakit sobrang saya ni Xiao mo. Ay kung ano talaga. Ay antibiotics. Tang Yuan, kung bigla mong gagamitin ng ganito kalaki, ang dosis ng antibiotics, para kang nang-aabuso. Kay Tang Yan, huwag ka masyadong maawa. Ito ay isang isda. Hindi naman tao. Hindi ko kailangang uminom ng antibiotics. Paano ko papawiin ang kanyang emosyon? O baka ang gusto mong sabihin, ano pang ibang kakayahan meron ka? Gamit ang anong pagmamahal. Pakalmahin mo ito. Tingnan mo mabuti. Isang beses ko lang ituturo sa'yo. Lumapit ka dito. Walang takot. Nanay, nanay. Talagang nanay ko siya. Napakabait. Halika. Tutulungan kitang suriin ang iyong mga sugat. Ang batang ito ay hindi kailanman malapit sa mga tao. Bakit ngayon? Hindi ito possible. Tang Yan. Ano ba talaga ang ginamit mo? Mabagsik na paraan. Bakit nakikinig ang isdang ito sa'yo? Bakit nakikinig ito sa'yo? Wala kang kakayahan. Huwag kang basta-basta magsalita. Buwisit na babae. Kung may mangyari sa'yo, tingnan natin kung paano ka makikipag-agawan sa akin. Inay. Ikaw ay. Sino itong babae? Bakit parang pamilyar ang pakiramdam ko? Bakit parang kilala ko itong lalaking ito? Gino E. Ako si Marine, nagtapos sa kursong Marine Science. Si Tang Yuan ang pangalan ko. Inaasam kong makasali sa Dragon Corporation. Anong pangalan mo? Ginoong A. Ang pangalan ko ay Tang Yan. Nakipag-ugnayan ako sa iyo sa telepono. Ako yon. Ginoong A. Ito si Tang Yan. Wala pa nga siyang resume. Siguradong nanuloko lang yan. Yung masamang babae na nanakit kay mama. Kailan ba magiging parte si Long? Ikaw na isang outsider nang huhusga. Ginoo ako po. Kanina lang ay sinubukan mong gumamit ng antibiotics. Nagalit ka kay Xiao mo. At sinigawan pa siya ng masamang bata. Akala mo talagang hindi ko nakikita. Hindi ganyan si Aoyuan. Hindi ako ganito. Hindi ako ganito. Dalhin mo na. Aoyuan, nagkamali ako. Kagagaling ko lang. Kahit na nagawa ko na ang mga bagay na yon, para din sa iyong proteksyon yan. Itong si Tang Yan. Wala nga ni isang resume. Bigla na lang siyang nandito. Baka. May masamang balak siya sa iyo, Long Yu. Ginagawa ko rin ito para protektahan siya. Aong Zong. Maliban kay Tang Yan, mayroon din akong isang pangalan. Marahil. Maaari mo akong tawaging Elena Tang. Ano? Siya ay isang kilalang eksperto sa marine biology na international. Yan he. Tang, narinig ko na ang Long Group ay naglaan ng malaking pondo para imbitahan siya. Ngunit, hindi sigurado kung makakaimbitang talaga. Kaya narito kami bilang mga aplikante. Kung darating siya, sino sa atin ang makakapantay sa kanya? Hindi. Paano posible si Tang Yan na maging Elena Tang? Siguradong nagsisinungaling siya. Kaya pala ikaw si Elena Tang. Hindi nakapagtataka na may kakayahan ka. Na magustuhan si Xiao mo. Si Xiao mo ay napakabait. Lubos akong nagugustuhan. Mabait. Hindi niya nakita na si Mo ay nagalit. Parang binubuksan ang bahay dragon. Ginoong Miss Tang, malugod kang tinatanggap sa Dragon Group. Sa hinaharap maliit na mo. At ang mga hayop sa aquarium. Salamat sa pag-aalaga mo. Karangalan ko. Ang pakiramdam na ito. Napakapamilyar. Narinig ko, may anak ka na.
5 taon na ang anak kong babae. Napaka-sweet at cute. Ang swerte naman. Aged 5 na rin ang anak ko. At sobrang masigla. May preschool ang grupo ng Long. Kung kailangan mo, maaaring magpadala ka ng impormasyon kay Jen Cheng. Pwede niyang ayusin ang pagpasok ng anak sa paaralan. Talaga. Ang galing naman. Ngayon, nag-aalala ko. Kung saan siya pwedeng pumasok. Ah, tama na. Nasa cellphone lang ang impormasyon niya. Hahanapin ko para sa'yo. Ito. Ipapakita ko ito sa akin. Pasensya na. Mali ang nabuksan. Pupunta ako kay Manager Jia ngayon. Para sa mga dokumento. Ngayon ang babae. Lahat gusto makita ang lalaking may abs. Ebes. Sino ba ang walang? Nanay. Ay naku, tatay, ang tanga-tanga mo. Mukhang ako pa rin ang kailangang umasa. Nakapirma na ako sa kontrata sa trabaho. Susunod. Dapat na tayong pumunta kay Chen Qiang at Xiao Tang. Mama. Baby. Bakit nag-iisa ka na namang naglalakad? Hindi ba't nangako ka kay mama? Nasusunod ka kay Uncle Chen? Nasaan si Uncle Chen? Mama. Sa wakas nakita na kita. Tunay ngang maganda at maamo si nanay. Ang bango-bango. Gusto ni Xiao mo. Sige na. Hindi ka na masisisi ni nanay. Tama na ba? Ito ba ang kamay ni nanay? Ang lamig-lamig ni Momo, gustong-gusto ko talaga. Nanay. Anong nangyari? Bakit kayo naghiwalay ng sandaling yon? Bakit kayo naghiwalay ng ganong kabilis? Naiiyak ka pa rin. Matagal nang naghihintay si Momo sa'yo. Sa wakas, dumating ka na para hanapin si Momo. Ay, parang nag-aamo. Si Xiao mo. Mukhang gusto mo siya. Yung lista ngayon. Ikaw. Si Xiao mo. Long Yi. Anong nangyari, Aong Zong? Nawala si Xiao mo. Ano? Mahina pa siya ngayon. Kahit na mag-anyong tao siya, hindi siya magtatagal. Kahit na baliktarin ang buong pamilya Long, kailangan siyang mahanap. Tito Uncle, pagod na si Xiao Tang. Gusto uminom ng tubig. CJ, upo muna si Xiao Tang dyan, maghintay sandali si Tito. Bibili ako ng tubig para sa'yo. Report kay Boss Eo. Nahanap na si Miss. Xiao mo. Hindi ka magpapakita ng tamang asal. Paano ka makakatakas ng palihim? Xiao mo, mahina ang katawan mo ngayon. Paano ka nakalabas ng palihim? Hindi ka naman nagtatakbo ng walang dahilan. Magpakatino ka at umupo ng maayos, anak. Sige na. Alam ko na masaya ka, today ang ate. Pero sa hinaharap, magtatrabaho siya sa Long Corporation. Madalas niyo siyang makikita. Ngayon, sundin mo na lang ako pauwi. Ay naku, Tio, mali ang nahuli mong bata. Tulong, hinuhuli ang bata. Bakit ang munting prinsesa ang cute at malambing? Siguradong naantig siya sa pagmamahal ni Gay. Lahat ay narito. Nahanap na si Little Princess. Mag-ayos na. Little Tang. Little Ancestor. Saan ka pumunta? Hindi ko mahanap si Little Tang dito. Paano ko ba sasabihin kay Professor Tang? Malaking masama, pakawalan niyo ako. Pupunta ako kay Mommy. Mag-aalala si Mommy kung hindi niya ako makita. Ay naku, huwag ka nang mag-ingay, prinsesa. Lalo na tungkol sa paghahanap kay Mommy. Huwag na huwag itong banggitin sa harap niya. Huwag na huwag itong banggitin sa harap ni Ao. Bakit naman? Ang Mommy ko ay isang magandang dilag. Makikita nyo, tiyak na magugustuhan nyo. Ay naku, maliit na Diyosa. Huwag ka nang magsalita pa. Noong panahon na yon, ang iyong ina ay iniwan ka at si Ginoong Inang walang pakialam.
Si Ginoong A ay labis na nalungkot. Huwag mo na talagang banggitin yon. Wala namang ginawa ang aking ina. Nagmamadali ka na naman. Naglakas loob kang tumakas. Sabi ko na, kung muling tatakas ka, ihahatid kita pabalik sa Dragon Palace, para turuan ka ng lahi ng dragon. Mahal na prinsesa, magsorry ka na sa iyong ama. Anong sinasabi mo? Tatay. Siya ang tatay ko. Siya ang tatay ko. Kumakati ang balat. Huwag ka nang makilala kahit tatay mo pa. Alam ko na, nandyan ka lang sa lungkuan, hindi ka komportable doon. Ngunit tinawag ko na, ang eksperto sa marine biology, para gamutin ka. Kapag gumaling ka na, maari mo nang panatilihin ang anyong tao. Akala ko siya ang dahilan kung bakit ako nagkasakit. At iniwan ako at ang nanay ko masamang tao. Iniwan ako masamang tao ng nanay ko, kahit na siya ay gwapo at mayaman. Hindi ito. Dapat maging dahilan para patawarin ko siya sa pag-iwan sa kanyang asawa at anak. Hindi pwede. Kailangan kong maghanap ng paraan para makakuha ng kaunting kabayaran. Tatay, maaari mo ba akong bigyan ng kaunting pera? Mas marami, mas mabuti. Ikaw, isang bata. Bakit kailangan mo ng ganitong kalaking pera? Ang isang lalaki na gumagastos para sa'yo. Hindi ibig sabihin na mahal ka niya. Pero kung kahit pera ay ayaw niyang ibigay sa'yo, siguradong hindi ka niya mahal. Ikaw, ang dami mong alam. Saan mo ito natutunan? Ito ang sinabi ng mommy. Gusto ng aking maliit na dragon na apo. Bigyan mo siya. Hindi naman ito malaking halaga. Lahat ng ito ay mga laruan para sa'yo. Maglaro ka. Mom. Ganyan mo siya, masasanay siya sa luho. Ano ito? Basta't gusto ng apo ko. Lahat ng kayamanan ng Dragon Palace ay kanya. Lahat ng nasa Dragon Palace ay kanya. Lahat ng kayamanan ng Dragon Palace ay kanya. Lahat ng tao sa Dragon Palace ay kanya. Nakasalalay na ito para sa akin. Walang bawian sa inyo. Siyempre, baby. Paano ka naman lolokohin ng lola mo? Lola, lola. Ikaw ang aking tunay na lola. Sobrang gusto kita, oh. Ay naku, itong siksyaw mo. Kailan ka naging ganito? Napaka-cute at malambing na kamag-anak. Ang bait-bait mo talaga. Sa totoo lang, yung maliit na prinsipe sa form na tao, medyo matagal din. Lito mo, yung iyong sungay. Huwag mong tignan. Maaari kang matakot. Sabi ni nanay, sakit daw ito. Sino ang nagsabi sa'yo na may sakit ka? Hindi naman nakakatakot kahit kaunti. Sasabihin sa'yo ni tatay. Ito ang simbolo ng aming lahing dragon. Nakapag-ugat ka na ng mga sungay, ibig sabihin mas malakas ka na. Lahi ng dragon. Kaya hindi ako isang halimaw. Anong kalokohan ang sinasabi mo, bata? Tayo ay mga dragon. Sila ay mga sinaunang Diyos na hayop. Wow, ang astig. Ipagbigay alam mo. Sabihin mo na, ang ating prinsesang dragon. Sa wakas, may mga sumay na siya. Sa makalawa ay birthday ni Xiao mo. Sa makalawa ay birthday ni mo. Gusto kong magdaos ng isang malaking selebrasyon para kay Xiao mo. Gusto kong magdaos ng isang grandeng salu-salo para sa birthday ni Xiao mo. Magdaos ng salu-salo. Maaaring imbitahan ang lahat ng empleyado mula sa Dragon Group. Lahat ba sila ay pwedeng sumali? Siyempre naman. Ang galing. Sabi ni Mommy, papasok ako sa long group. Para makita ko si Mommy sa salu-salo. Makikita ko na siya. Kailangan ko ring sabihin kay Mommy. Nahanap ko na yung taksil. Wow. Ito na ang bahay ni Mommy. Ano? Grupo ng Long. Sa susunod na gabi, magkakaroon ng birthday party para sa maliit na prinsesa. Kailangang dumalo ang lahat ng empleyado. Nawala na ako. Patuloy pa rin silang naguguluhan. Anong birthday party? Xiao Tang, anong sinasabi mo? Oh, alam ni Mama. Gusto mo rin bang magdaos ng birthday party, hindi ba? Ganito na lang. Sa susunod na gabi, sasamahan ni Mama si Xiao Tang sa birthday party. Tapos pupunta tayo sa dinner ng prinsesa. CJ. Itong si Xiao Tang. Siya ba ang baby ni Mama? Kahit na pareho pa silang ipinanganak sa parehong araw. Sabi niya hanggang ngayon hindi pa siya bumabalik. Hindi kaya na-acknowledge siya ni Papa, na siya ang yakap niya at dinala. Baby. Paano ka magdiriwang ng kaarawan ng walang cake? Pumili ka lang. Ang batang si Xiao Tang ay sobrang masaya. Sana all may nanay na kasama. Sana all may nanay na kasama sa bawat karawan. Nanay, gusto ko to. Paumanhin po, miss. Ang mga cake namin ngayon ay na-reserve na ng grupo ng Long. Baka pumunta ka sa ibang tindahan para magtingin.
Ayos lang yan, Little Tang. May paraan pa rin si Mommy. Pwede mo bang ibigay sa akin ang isang bahagi? Ibabayad ko pa ng doble ang bayad ko sa'yo. Ay, ganito. Si Daddy ito. Bakit siya nandito? Huwag niyang dapat malaman na ako yon. Kung hindi, hindi na ako makakasama si Mommy. Kuya, pwede mo pa ba akong tulungan mag-isip ng paraan? Pasensya na po, Ginang. Ito, hindi ko po pwedeng desisyonan ito. Tama lang, nandito na si Ginoong A. Maaari mo siyang kausapin. Ginoong A. Buti na lang araw-araw sinasabi ng tatay na ayaw kay nanay. Tingnan mo, umabot na sa kamay. Ako itong maliit na ilaw. Mas mabuting lumayo ng kaunti. Ginoong A, paano ka nandito? Nandito ako para kunin ang birthday cake ni Xiao mo. Pero paano ka nandito? Ngayon din ang kaarawan ng anak kong babae. Magkaarawan ng anak mo at anak ko. Ang galing naman. Sana nga. Ginoo A, lahat ng cake dito sa paligid ngayon. Lahat ay ni-reserve ni Long. Pwede ba akong makahingi ng isa? Siyempre. Ay salamat, alam ko na. Si A palagi ang mabuting tao. Kukunin ko ito. Magandang araw po, Ginang. Kabayaran ay 200 piso. Tama si tatay, sobrang lalaki. Pinapabayaran ang babae. Kaya pala umalis si Mommy. Sa mga kritikal na sandali, ako pa rin ang aasahan. Ginoong A. Pumasok na si Mommy sa Longs. Wala bang kahit anong benepisyo para sa mga empleyado? Ang tunog na ito. Sige, ako na lang. Tama ang sinabi ng anak mo. Isipin mo na lang na benepisyo ito para sa mga empleyado. Ayos. Yung bata. Parang siksiyaw mo. Siguro dahil sa edad ng mga bata. Parang pareho lang sila lahat, di ba? Talagang mahal na mahal ni Ginoong A ang kanyang anak na babae. Isang kaarawan lang pero ganito kalaking selebrasyon. Tangyan yan. Mom at Dad. Tama ba ang sinabi ko? Noong panahon na yon, ibinenta ni Tangyan ang mga lihim ng kumpanya. Noong panahon na yon, ibinenta ni Tangyan yan ang mga lihim ng kumpanya. Noong araw, lihim ng kumpanya ni Tangyan. Noong araw, si Tangyan ay nagbenta ng lihim ng kumpanya. Kaya halos nawasak ang pamilya namin. At nainis pa si Lola. Kahit na hindi siya nakadalo sa libing ni Lola. Nalaman ko na. Lumabas siya para makasama ang isang mabuting lalaki. At nagkaanak sila. Ito ang mga tao ng Tang sa Haicheng. Ganitong bagay. Maari pang pag-usapan ng hayagan. Hindi man lang nahiya. Tangyan yan, talagang ikaw nga. Mukhang may mukha ka pang bumalik. Sabi ko na nga ba, bakit hindi ka namatay sa labas? Ikaw walang kwentang tao. Buhay pa ako dahil swerte ako. Tang Yuhan, hindi ako bumalik para singilin ka. Ikaw na mismo ang nagdala sa sarili mo dito. Ayos lang iyon. Babayaran natin ang mga bagong galit at lumang sama ng loob. Tangyan yan, naglakas loob kang saktan ako. Ngayon, ako ay mula sa Long Group. Mga bisitang inimbitahan. Ikaw ang may kasalanan. Nanay, tingnan mo siya. Hindi naman ako nagalit sa kanya ng sobra. Pero ginawa niya akong tanga sa harap ng maraming tao. Sinaktan niya ako. Walang respeto sa inyo. At sa tatay ko. Tangyan yan. Mali ba ang sinabi ng nakababatang kapatid mo? Agad na mag-sorry kay Yuan. Kung hindi, huwag na muling pumasok sa pinto ng Tang. Kung hindi, pinto ng Tang. Kung hindi, huwag na muling pumasok sa pinto ng Tang. Karapat dapat ba siyang mag-sorry? Tang Yuan. Para makuha ang posisyon ng anak na babae ng Tang. Gumawa ka ng napakaraming masamang bagay. Akala mo ba talaga? Hinding-hindi malalaman ng sinuman. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Siyempre ikaw, ang gumawa ng napakaraming masamang bagay. Sa loob ng 6 na taon, naging isang ganap na eksperto. Ngayon, nais kong ipakita sa lahat. Ang iyong tunay na pagkatao. Mga kaibigan, itong sinasabing Elena Tang ay talagang aking kapatid na babae. Noong una siya ay nawalay. Ngunit siya ay natagpuan muli. Nakalabas pa ng lihim ng kumpanya. Na halos nagdala sa kumpanya sa pagkabangkarote. At kahit na nagpasakit sa lola ko. At tumakas pa kasama ng mabuting lalaki. Sabi niyo nga, ang ganitong tao,
Karapat-dapat bang manatili sa Dragon Group? Ano? Si Ginoong A ay mataas ang sahod na inimbitahan si Professor Tang. Hindi ko akalain na ganito siya. Masamang tao na nananakit sa nanay ko. Tingnan mo, hindi kita papatawaran. Ay. Muling naramdaman ang aura ng dragon. Talaga bang meron? Ibang mga dragon na napadpad sa mundo. Sino ang nangaasar sa akin? Hala, hinahamak mo ang aking mommy. Ikaw, maliit na masamang bata. Nagmamalaki ka pang mangutya sa akin. Tingnan mo, ituturo ko sa iyo ngayon. Itong masamang bata. Subukan mong galawin ang aking anak. Noong 6 na taon na ang nakalipas, kaya kitang patayin. Natatakot pa akong hindi makabuo ng isang bata. Tang Yuan. Akala mo ba talagang walang katibayan sa nangyari noon? Wala ba akong kahit isang ebidensya? Kung mayroon ka, ilabas mo na. Kung may ebidensya ka, ilabas mo na. Kung mayroon kang ebidensya, ilabas mo na. Ngayon, nagdadala ka ng lumamong cellphone para takutin ako. Pagsisinungaling. CJ. Kaya't ipakita na natin sa lahat. Noong panahong iyon, ibinenta ang kumpanya na nagdulot ng kamatayan ng lola. Sino ba talaga ang nagtulak sa akin sa dagat? Tang Yan. Ibinenta mo ang mga lihim ng kumpanya. Anong nangyayari dito? Nakita mo na ba ng malinaw? Ito ay iyong sariling pag-amin. Itinulak mo ako sa dagat. Akala mo siguradong mamamatay ako. Tang Yuan. Inaasahan ko ang araw na ito sa loob ng 6 na taon. Hindi, ang video na ito ay peke. Lahat ng ito ay hindi totoo. Nanay, maniwala ka sa akin. Hindi ako nagsinungaling. Siyempre naniniwala si nanay sa'yo. Sinasabi ko, Tang Yan. Bakit ang sama-sama mo naman? Itapon mo na yung mga bagay na ito. Ilabas mo na. Anong ibig mong sabihin? Grabe, talagang interesante ang pamilya Tang. Nandyan na ang ebidensya. Sariling anak, hindi pinaniniwalaan, pero itong ampon, pinaniniwalaan. Mukhang. Bukas, ang pamilya Tang ay magiging katatawanan ng buong Haicheng. Tang Yan. Ikaw ay isang masamang impluensya. Pag-uwi mo lang. Para akong nagkagulo sa pamilya ko. Ngayon. Talagang sisisihin kita, salbaheng anak. Bastos. Huwag mong gambalain ang nanay ko. Ikaw yon. Ito. May kapangyarihan pa itong batang ito. Saan pa kaya nagmula ang tubig na ito? Bakit walang tao dito? Baka nagkamali si Ginoong I sa kanyang pakiramdam. Siguradong nandito pa siya. Agad na magpadala ng tao para hanapin siya. Mami, ang galing mo kanina. Nandyan na naman ang masamang babaeng ito. Tumingin ka sa akin. Kung magsasalita ka pa tungkol sa anak kong babae, huwag kang magalit kung hindi ako magiging magalang. Xiao Tang, huwag kang malungkot. Ikaw ang laging kayamanan ni Mommy. Hindi totoo na walang gustong bata tulad mo. Mama, hindi ako malungkot. Kapag nakita ko si Itay, ipapagawa ko kay Itay. Naparusahan ng mabuti, yung mga masamang tao na nanakit kay Mama. Talaga, kahit hindi nagsasalita si Xiao Tang. Nasa puso niya, gusto pa rin niya si Papa. Xiao Tang, huwag kang mag-alala. Mommy, kailangan kong mabilis na. Hanapin yung walang kwentang lalaki. Magpagaling ka na agad sa sakit mo. Si Papa ito. Naku, totoo nga, si Papa yon. Hindi pa nga kami nagsasama ng matagal ni Mimi. Kahit na kailangan kong umuwi, hindi pa pwedeng ngayon ang uwi. Mommy. Anak, anong nangyayari? Masakit na naman ang tiyan ko. Ah, paano? Mommy, dadalhin kita sa ospital, okay? Hindi na. Mag-isa lang ako sa banyo, ayos na ako. Magulang. Itong si Tang Yan. Pinahiya tayo ng ganito. At kinuha pa ang posisyon ko sa Long. Kailangan kong a-report siya kay Aong. Mahal kong anak, huwag kang mag-alala. Ako at ang iyong ama. Palaging susuporta sa'yo. Ay. Hey, Assistant Long. Yung si Tang Yan kanina. Nagmamalikot siya sa hotel. At saka. Yung kasama niyang dalaga. Parang isang demonyo siya. Tama. Magtatapon siya ng tubig na bola. Bubuhusan pa siya ng tubig. Tingnan mo oh. Sining ng tubig. Hindi ba't si Prinsesa Xiao mo ito? Ay, tingnan mo roon. Siya, yon. Agad niyo akong hulihin yang. Maliit na halimaw. Matapang. Sino ang may lakas ng loob na sabihing demonyo ang anak kong babae? Ano? Ang anak mo. Ihampas mo sila sa labas. Ayaw kong makita sila. Ginoong A.
Yung masamang tiyahin kanina. Mga masamang tao na nangbuli kay Mommy. At saka, kanina, binanggit pa niya si Mommy. Sigurado akong alam niya kung nasaan si Mommy. Boss Ew. Kanina, nabanggit nila ang water balloon technique. Ibig sabihin ba? Talagang may dugo ng dragon sa mundo. Tama nga. Sinasabi pa nila. Yung taong iyon, ay si Professor Tang. Yung batang babae na dala niya. Si Tang Yanyan. Yung batang babae. Hindi kaya. Ay anak niya. Hindi mo pwedeng palampasin ang magandang pagkakataong ito. Pupunta ako hanapin si Mommy. Daddy, masakit ang tiyan ko. Kailangan kong pumunta sa banyo. Ipapadala ko ang tao na samahan ka. Hindi na kailangan. Kayang-kaya ko nang mag-isa. Umalis ka na muna sa banquet hall. Huwag ka nang sumama sa akin. Kahiya-hiya. Siyaw mo. Nasaan na kaya siya? Bakit ganito ang pakiramdam ko? Para siyang isang babae noong 6 na taon ang nakalipas. Paumanhin, kaka-aksidente ko lang. Alam ko, Ginoong hindi mo na kailangang magpaliwanag. Nakasagi lang naman. Wala kang dapat ikabahala. Anong nangyari, Tang Yanyan? Hindi ka ba nakakita ng lalaki? Nakahalik lang naman. Bakit ka namumula at kinakabahan? Kung kaya, pumunta ka sa nightclub at mag-order ng 8 lalaking modelo. Hawakan ang mga abs nila isa-isa. Hindi ako naniniwala na mapapahiya pa rin ako. Bakit nandito ka? Sabi ng anak ko maghahanap daw siya ng banyo. Pagtingin ko, nawala na siya. Kaya pumunta ako dito para hanapin siya. Ang swerte naman. Sinabi rin ng anak ko na pupunta sa banyo. Paglingon ko, nawala na siya. Ginoong kanina, nabanggit nila ang water balloon technique. Kaya ba? Talagang may dugo ng dragon sa mundo. Tama. Sinasabi pa nila, yung taong yun, ay batang babae na dinala ni Professor Tang. May larawan ka ba ng anak mong babae? Pwede mo bang ipadala sa akin? Ipapahanap ko kay Longyi. CJ. Ito ay. Pasensya na. Wala ng kuryente. Bumalik ka na sa bulwagan. Kung matagpuan ng tao, agad kitang abisuhan. Sige, salamat, Ginoong Talagang matalino ako. Dadala ko na ang malaking kayamanan. Para hanapin si Mommy. Kung hindi, magsisimula akong hanapin si Daddy. At ipaliwanag sa kanya na hindi ako naglalaro-laro. Pumunta lang ako para kay Mommy. Sino ka? Bakit kamukha kita? Naiintindihan ko na. Ikaw pala si Xiao mo. So ikaw ang baby ng nanay. Si Xiao Tang. Si Lian Jiao. Kasing-kasing kita sa hitsura. Ito ang simbolo ng Dragon Clan. Walang pagkakamali dito. Alam ko. Tayo ba ay magkapatid na kambal? Pero ni minsan ni Mama hindi nabanggit. Na meron siyang 100 anak. Na meron siyang isang anak. Ang sabi lang niya. Na ang tatay ay isang hindi responsable na taksil. Sabi ng tatay. Nang isilang ako ng nanay. Malupit niya akong iniwan. Kung hindi siya dumating sa tamang oras. Patay na ako noon. Bola lang ang sinasabi ng tatay. Naiintindihan ko na. Ang tatay at nanay ay nagkita pero hindi nagkakilala. At hindi rin alam ang tungkol sa ating pag-iral. Tiyak na mayroong hindi pagkakaintindihan dito. Ganito nga. Kailangan nating ayusin ang relasyon ng tatay at nanay. Ganito. Naiintindihan mo ang nanay. Naiintindihan ko, tatay. Magpapatuloy tayong magpalitan ng pagkatao. Magsasalita ng maganda sa harap ng isa't isa. Ihahatid sila. Maaari tayong ganito. Sige, ganito na lang. Mahal na Xiao mo. Saan ka nagpunta? Nandito na si Lola. Para sa kaligayahan ni Itay at Inay. Magsimula na tayo. Sige na, Xiao Tang. Ay naku. Mahal na apo. Malapit nang magsimula ang salu-salo. Naghihintay na ang lahat sa'yo. Ang prinsesang ito ay nagpakita na. Tara na. Kung hindi dahil sa babaeng si Tang Yanyan, hindi sana ako pinalayas. Buti na lang matalino ako. Nagkunwaring janitor para makapasok dito. May mga nakatago dito.
Pero mga magaganda ang mga ito na nakuha ko. Hintayin ang kanin na maluto. Bago hayaan ang mga magulang na mahuli. Ako ang asawa ng Pangulo ng Longshi Group. Ginoong A. Narito ang iyong alak. Lanan. Uminom ka. Uminom ka. Nasaan ang tao? Nahanap na ba? Narito na, narito na. Dumating na siksiyaw mo. Mabuti at nakabalik ka. Tamang-tama, nandyan na ang mga bisita. Nakaabot na sila. Gagamitin ko ang pagkakataong ito para sa karawan. Ipinapakilala ko ng buong puso sa lahat. Ikaw ay ang maliit na prinsesa namin ni Long. Sandali lang, Papa. Bago magsimula ang hapunan, may inihanda akong sorpresa para sa'yo. Sumama ka muna sa akin. Siyaw mo. Ay naku, tingnan mo itong bata, ang bait. Alam na niya na may sorpresa kang inihanda. Kahit ako na lola. Hindi ko rin nasabi. Hayaan mo na lang siyang gantihan. Ay naku, ngayon ay kaarawan ni Xiao mo. Basta masaya ka na. Dahil naghanda siya ng sorpresa para sa'yo. Kaya bilisan mo na. Sumama ka sa kanya at tingnan mo. Tagapaglinis. Tingnan mo sa kusina. Nakahanda na ba ang mga pagkain? Anong nangyayari? Nagsasalita ako sa'yo. Hindi mo naririnig. Ginoo. Kapag ikinasal na ako kay Jinyuan, una, ayusin kita. Tang Xiao Tang. Mami. Hindi mo ba sinabi sa akin na pupunta ka sa banyo? Bakit ka nandito? Talaga namang siya ang aking tunay na ina. Noong panahon na yon, tiyak na may dahilan ang ina. Hindi niya sinasadya na iwanan ako. Anong nangyari, baby? Naiwan ka ba sa alanganin? Walang mommy. Naghanda ako para sa'yo ng isang napakalaking sorpresa. Sumunod ka sa akin. Iyong anak na babae. Lanan. Tatay, anong tingin mo? Kay Tita Tang. Dr. Tang. Mabait siya. At mahal niya rin ang mga bata. Isang responsable at mabuting ina. Sa tingin mo, paano kung gawing nanay ko siya? Siyaw mo. Sa bahay ni Tang, may pamilya at mga anak siya. Si Inay. Tang ay may sariling pamilya at mga anak. Huwag nang sabihin pa ang ganitong mga salita sa hinaharap. Pero, may anak lang siya. Wala siyang asawa. Ang tatay ay masaya, pinaghirapan niya ito. Siyaw mo. Ano ba talaga ang sorpresa na ibinigay mo sa akin? Daddy, maghintay ka lang dito. Malapit nang dumating ang sorpresa. Ginoo E. Siguro ay nakikikain ang mga bata. Umalis na tayo muna. CJ. Xiao Tang. Huwag kang magulo. Buksan mo na ang pinto. Mommy, nakita ko si Uncle A. Sobrang gwapo at mayaman. Ang mahalaga, may 6 na paksyang tiyan pa siya. Bakit hindi mo siya gawing tatay ko? Para kami ni Xiao mo. Ay may tatay at nanay na pareho. Nga. Tatay at nanay. Nandyan lang kayo sa loob. Magandang magpalago ng relasyon. Huwag kayong magbiro. Ginoo E. Masyadong makulit ang mga bata. Huwag kang makinig sa kanila. Tingnan mo itong pinto. May paraan ka bang mabuksan ito? Hindi mabuksan. Nakasara sila sa labas. Anong gagawin natin? Malapit nang magsimula ang hapunan. Sobrang walang pakialam ang mga batang ito. Xiao Tang. CJ. Ay. Tang, dahil hindi tayo makakalabas sa ngayon. Magpahinga na lang tayo dito sandali. Ako. Ngayon ay kaarawan ng mga bata. Sundin na lang natin ang nais ng mga may kaarawan. Basta't masaya sila, ayos na yon. Gagawin ko na lang. Na magpahinga sandali dito. Sige na nga. Bakit walang kahit anong tunog? Hayaan mong bigyan ko sila ng kaunting saya. Ang kaligayahan ay pinagsisikapan ng sarili. Dr. Tang. Bakit ikaw? Matagal na siyang nag-aalaga ng anak mag-isa. Saan ang ama ng bata? Wala si Xiao Tang ng ama.
Isa lang siyang walang kwentang lalaki. Sa panahong ito, ako na ang nagdadala ng tao. Hindi ko na siya kailangan pa. Pero, kailangan nating mahanap ang salarin para sa sakit ni Xiaotang. Pagkatapos ng gene screening, maitatakda na ang direksyon ng paggamot. Napakabuti. Ikaw, ano ang sinabi mo? Ang sinasabi ko ay, kailangan ni Xiaotang ang kanyang ama. Kailangan din ni Xiao mo ng ina. At saka, gusto ka rin ni Xiao mo? Hindi ko alam. Ikaw. Maari mo bang isaalang-alang na maging ina ng dalawang bata? Ginoong ako. Ginoong bakit ka naging ganyan? Makakatakot yan sa kanya. Siguradong nagkakamali lang ako. May mali. Baka ako ay nalasing. Kaya ba sa inumin kanina? Ginoo masama ba ang pakiramdam mo? Gusto mo bang tulungan kita? Yan. Talaga bang handa kang tumulong sa akin? Yan. Talagang kamukha mo yung babae noong 6 na taon na ang nakalipas. Sobrang kahawig. Lanan, natutunan ko na ito dati. Sasagutin kita. Mas magaling pa rin ang trick ko, di ba? Lahat ito ay natutunan ko sa telebisyon. Marami pa akong ibang mga trick. Mag-aral ka ng mabuti. Ano ang susunod nating gagawin? Wala na tayong pakialam dito. Gutom na ako. Tara, kumain tayo. Pasensya na, Ginoong Ang gusto kong sabihin ay, nag-aral ako ng acupuncture. At saka, tungkol sa pagiging responsable sa'yo. Isang beses lang ako naniwala sa buhay ko. Mas mabuti pang hayaan mo ang mga dalaga na magsalita. Para bang aso. Ang lakas naman. May tao na dumating. Nagawa na. Tiyak na sa silid na ito. Tama, sa silid na ito. Ang anak kong babae ay dinala sa silid na ito. Buksan mo ang pinto, anak. Huwag kang matakot. Nandito na si mama. Nandito ako para sa'yo. Sino mang mangbuli sa anak kong babae? Kailangan talagang managot sa kanya. Bakit siya nandito? Ano ang gagawin natin ngayon? Bakit hindi bumubukas si Yuan? Ginoong magising ka na. Jin Yuan. Ay naku, kung alam ko lang, hindi ko sana siya hinawakan ng mabigat. Kung alam ko lang, hindi na sana ako magpapahirap ng ganito. Ngayon, anong gagawin natin? Anak, huwag kang matakot. Nandito ang nanay mo. Ako ang bahala sa'yo. Sige, pwersahin niyo ang pinto. CJ. Si Ginoong Ay si Ginoong nga. Paano nangyari iyon? Si Ginoong ay ganitong tao. Ay naku, sabi ko sa'yo, anak. Huwag ka na ring magtago. Nahiya ka lang. Nakapagluto na ng bigas, tapos na ang lahat. Sinasabi ko na nga, mabait din ang nanay. Dahil nangyari na ang ganito. Boss kailangan mong panindigan ang anak kong babae. Panindigan? Bakit? Parang kinuha mo na lahat. Ayaw mo na bang managot? Jin Yuan. Kahit na ikaw ay mula sa Dragon Group, hindi pwede. Kahit na ikaw ay isang dragon, hindi pwede. Magsimula ka ng maghanap ng araw. Settle mo na ang kasal. Nga, Ginoong nangyari na ang mga bagay na ito. Hindi pwedeng hindi maging responsable ang isang lalaki. Ako hindi. Sige na. Kaya kong maging responsable. Pero hindi ko lang alam.
Para kanino ba ako responsable bilang isang babae? Siyempre, para sa aking nag-iisang anak na babae, ang pamilya kong. Yuan ah. Tunay kang mabuting anak na babae ng nanay mo. Paano nangyari ito, ikaw pala? Pasensya na. Naiiwan ko kayo sa disappointment. Ano ba ito nangyayari? Bakit hindi si Miss Tang? Nasaan si Miss Tang? Gusto ko sanang itanong sa inyo. Kasama ko ang girlfriend ko sa magandang gabi. Bakit kayo pumasok at nanggugulo? Hindi ito possible. Tang yan. Ikaw, nakakahiya kang tao. Nanganak ka sa labas. Nang batang walang ama, hindi pa sapat. Naglakas loob ka pang mangakit kay boss eh. Ayos. Tingnan mo kung paano. Patayin kita, ikaw na walang hiya. Patayin kita, ikaw na walang hiya. Tingnan natin kung sino ang may lakas ng loob. Ikaw. Bakit parang si Xiaotang ka? Hindi ba? Ano ang relasyon niya sa ama ni Xiaotang? Ano ang koneksyon nila? Sobrang nananakit kayo ng mga tao, Long. Sabihin mo. Saan mo itinago ang anak kong babae? Yan he. Tang, ano ang batayan mo para maging sigurado? May kinalaman ba sa akin ang pagkawala ng anak mo? Marahil kailangan kong imbestigahan ng mabuti. Kung saan nga ba talaga pumunta ang anak mo? Marahil ay nagkukunwaring kasali sa mga dragon. Nang may masamang balak. Hindi naman totoo yon. Gino E. Huwag kang magbintang ng walang katotohanan. Walang katotohanan ang sinasabi mo. Wala akong oras makinig sa iyo na nag-ingay dito. Umalis ka. Ginoong E. Hindi ko akalain na ganito kagaling. May mas magaling pa akong kaya. Gusto mo bang subukan? Pero talagang wala na akong lakas ngayon. Hayaan mo akong umupo sandali. Sige, tutulungan kita pa uwi na makapagpahinga. Ang inutil mong tao. Sa kabila ng lahat ng hirap na dinanas ko sa pamilya Tang, na inalagaan ka ng ganito katagal. Pero hindi mo pa rin mapanatili ang isang lalaki. Sa halip, napabayaan si Tang Yanyan, yung batang walang kwenta. Dad. Noong nakita natin si Tang Yanyan dati, yung batang isinilang, ay niyayakap ni Ijin Yuan. Sinasabi mo bang sila, ay matagal nang nagkasama, kaya wala akong pagkakataon? Impossible. Yung mga bata na 5 o 6 na taong gulang, ay halos pareho ang itsura. Siguradong nagkamali ka ng tingin. Kung si Tang Yanyan ay manganak, ng lahi ng Aodia. Matagal na siyang nawala ng 6 na taon. Matagal na siyang nakatuntong sa sanga bilang isang phoenix. Sang-ayon ka. Pero kagabi talaga siyang pinagsamantalahan. Dahil nagdulot ito sa akin ng problema sa kusina. Naghugas ng pinggan buong gabi. Ayos lang siya. Natulog siya kasama si Ijin Yuan buong gabi. Ako ang kanyang tunay na ina. Tatawagan ko siya ngayon. Para bumalik siya. Para iwanan si Ijin Yuan. Para sa'yo. Nanay, sa'yo ako ang pinakamabuti. Itong mukha. Talagang nakakabighani. Kahapon ng gabi. Halos hindi ko na napigilan. Hello. Tang Yanyan. Bumalik ka dito. Hindi ka ba naghahanap ng ama ng batang iyon? Bakit? Ayaw mo na bang malaman ang tungkol sa kanya? Bumalik ka agad dito. Hintayin mo. Ama ni Xiaotang. Kailangan kong hanapin. Kailan ka nagising? Gusto mo bang samahan kita? Aking sariling bagay ito. Ayusin ko na lang mag-isa. Naayos ko na ang mga papeles sa Yuan-Yuan. Sa daan pa uwi. Sasamahan ko rin si Xiaotang. Pumunta sa preschool. Tang Yanyan. Xiaotang, ngayon ang unang araw mo sa preschool. Xiaotang, ngayon ang unang araw mo sa preschool. Xiaotang, ngayon ang unang araw mo sa preschool. Magpakabait ka at makinig sa teacher. Mama, mamayang gabi kukunin ka niya, okay? Sige, ma. Kung may kailangan ka. Pwede namang si tatay ang sumundo sa akin. Siguradong ayaw ng bata na malaman ng mga kaklase niya sa preschool na wala siyang tatay. Guro, pasensya na sa abala mo. Huwag kang mag-alala, Xiaotang. Tara na.
Walang silbi ang tatay. Akala ko. Ngayon ay sabay na dadalhin ako ni mommy at daddy. Papuntang paaralan. Maliit man, matalino. Alam kong gusto mo si Professor Tang. Tatay, kailangan mong magsumikap pa. Maganda ang nanay ko, mabait ang puso. At may talento pa, sobrang sikat. Hindi ito bagay na dapat alalahanin ng mga bata. Pumasok na kayo agad. Sigurado, Ginoong E. Aalagaan ng kindergarten ang mga bata ng maayos. Magpunta na kayo sa paaralan ng maayos. May sarili akong paghatol sa bagay ni Professor Tang. Magpursige ka. Dadaan lang ako sa bahay ni Tang. Ay, Ginoong E. Bumalik na tayo sa kumpanya. Hindi naman tayo dadaan sa bahay ni Tang. Sobra ka sa salita. Tang yan. Nandito ka na sa wakas. Sige, sabihin mo. Ano ang gusto mong ipalit? Papalayain kita mula sa long group. Ibibigay ko ang pagkakataong makapasok sa long group. Kayuan. Akala niyo ba ang long group? Ako ba ang nagmaneho? Makikinig si Ijin Yuan sa akin. Kung ganoon, huwag ka nang mag-alala. Kailangan mo lang magbitiw. Dalhin mo ang iyong anak at ang iyong hashulo. Umalis ka sa yuhang. Mas mabuti kung lalayo ka. CJ. Sang-ayon ako. Palabasin niyo na ang tao. Yan. Ako yung nagligtas sa iyo noong 6 na taon na ang nakalipas. Huwag kang gagalaw. Tang yan. Siya ang lalaki mo. Akala mo ba ikaw ay isang bagay lang? Karapat-dapat ka lang makasama siya. Talaga bang umaasa ka kay Ao na hindi? Umalis ka na kasama niya. Babae. Hain ka marunong sumunod sa tama, ano? Sundin mo na ako ngayon. Ako ang lalaki mo. Ako ang langit mo. Hindi ka siya. Bitawan mo. Hindi ko maaring magkamali sa ama ni Xiao Tang. Lalaki lang naman yan. Sino ang magiging tatay ng anak mo, hindi ba't pareho lang? Mabait. Kaya ko rin. Si Ao Jinyuan. Paano siya nakarating dito? Alam ko na. Sigurado akong nandito siya para sa akin. Dalhin mo siya sa itaas. Sige, pasakitin mo siya. Bitawan mo ako. Ay naku, dumating si Ginoong E. Bakit hindi mo man lang kami sinabihan ng maaga? Nasaan si Tang Yan? Ay naku, Ginoo E, hindi mo alam. Ngayon, matatag na ang pakpak ng batang ito. Sobrang wild ang ugali niya. 6 na taon na ang nakalipas, nagkaanak na siya. 6 na taon na ang nakalipas, nakipagsabwat siya sa iba at nagkaanak. 6 na taon na ang nakalipas, nagkaanak na siya. 6 na taon na ang nakalipas, nagkaanak siya. 6 na taon na ang nakalipas, nakipagtalik siya sa ibang tao at nagkaanak. Ngayon ay ayos na. Muli siyang tumakas kasama ang isang estranghero. Nga, Aung Zong. Talagang hindi makatarungan ang ate. Kaya't hindi kailanman inamin ng mga magulang. Siya ang anak na babae ng Tang pamilya. Anong klaseng tao si Tang Yan? Hindi ko kailangan malaman mula sa inyo. Ako. Nandito siya. Hindi ko magkakamali sa kanyang presensya. Bibigyan ko kayo ng 3 minuto. Sa loob ng 3 minuto, ibigay niyo sa akin siya. Kung hindi, ang pamilyang Long ay magsasagawa ng komprehensibong panggigipit sa pamilyang Tang. Hindi ko alam kung gaano katagal makakayanan ng pamilyang Tang. Huwag. Itong si Jay. Ano man ang mangyari, si Yan ay anak ng pamilyang Tang. Hindi natin siya pwedeng saktan. Kahit isang hibla ng buhok hindi pwede. Bilisan mo na. Tingnan mo ang mga ginawa ninyo. Bakit ka pa nakatayo dyan? Mabilis, huwag nang palakihin pa ang sitwasyon. Anong tunog yon? Tang Yan. Akala mo ba ay kaya mo akong buliin? Matagal ko nang alam na hindi ka mabuting tao. Ikaw ang murang tatay ng anak kong babae. Paano ka magiging ganun, ikaw na walang kwenta? Huwag mo akong pigilan.
Kanina gusto niyang buliin ako. Sa mga nakaraang taon, kung hindi dahil sa mga natutunan kong paraan para sa sariling depensa. Matagal na niyang nakuha ang gusto niya. Alam ko, alam ko. Ibigay mo na sa akin. Hindi na ako gagawin ulit, ginoo kong maliit. Ginoo kong maliit, nagkakamali ako. Siya yon. Siya ang nagbigay sa akin ng pera para gawin ko. Nagsisinungaling ka. Gusto mong sirain ang tulay pagkatapos tumawid, di ba? Gusto mong ako ang magdala ng kasalanan. Sinasabi ko sa'yo, hindi mangyayari yan. Siya yan. Sinabi pa niyang pagkatapos ng lahat. Mabibigyan pa ako ng pera. Basta't maibenta ko kayo at ang mga anak mo. Sa malalayong lugar. Hindi na makabalik. Ginoong A. Hindi ito ang sitwasyon. Huwag kang maniwala sa sinasabi niya. Niyan. Niyan. Hindi ba't ito ang dahilan kung bakit? Hindi ka naging malapit sa akin sa mga nakaraang taon. Ang magandang kasal na ito ng pamilyang Long. Iniisip ko lang, na sana ay maibigay mo ang pagkakataong ito. Kayuan. Nanay, nagkamali lang ako sa sandaling ito. Hindi ka naman aking ina. Mula nang ako'y isilang, iniwan mo ako. Kung hindi, sana ay nahanap kita. Hindi na talaga ako makakabalik sa pamilya Tang. Buong pamilya Tang. Ang tanging alaala ko ay siya lang. Sayang, wala na siya ngayon. At kayo? Hindi niyo pa nga ako binibigyan ng pagkakataon na maipagpaalam sa kanya ng huli. Kahit man lang iyon. Dapat kayong mamatay. Naalala ko. Gusto ni Tang na makipagtulungan kay Long. Tungkol sa proyekto ng medikal na hayop sa dagat, di ba? Wala nang pagkakataon. Sinasabi ko. Huwag yan. Isang pamilya tayo, di ba? Ngin. Ang galing ni AI. Tang, ang lakas ng dating niya. Siyempre naman. Tunay na karapat-dapat siya sa akin. Namutla na ang mga kamay ko. Sa susunod na ganitong klasing basura, ipasa na lang kay Long Yi ang bahala. Mga ganitong uri ng tao, sobrang dami na ang nahawakan ko. Kamusta na ang maliit mong pusit? Nakatulong na ba ang gamot sa sugat nito? Okay na ito. Ipakikita ko sa'yo. Niyan. Ang mungkahi ko kagabi. Ano na ang plano mo? Gino E. Hindi pa naiintindihan ng mga bata. Hindi dapat paniwalaan ang mga sinasabi nila. Bakit hindi pwedeng paniwalaan? Palagi akong seryoso. Ganito na lang. Magkita muna tayo ng mga bata. Magkasama muna tayo. Palagi ng ating damdamin. O sabihin mo. Ayaw mo ba sa akin dahil may anak ako? Hindi naman. Meron din akong 100 anak, di ba? Kaya lang si Xiao Tang ay may kakaibang sakit. Kailangan kong hanapin ang ama ng bata. Gawin mo siyang gene screening. Iniwan kayo dahil dito. Babaeng walang kwenta. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko talaga. Ginoong A. Ginoong A. Sige, mauna na ako. Dapat ay may napakahalagang bagay ka. Ito ay ang aplikasyon ni AI. Tang para sa bata, para sa pagpasok sa Dragon's Garden. Sabi ng punong guro, kailangan mo pang pirmahan ito. Agad ko itong dinala sa'yo. Tiningnan ko ang larawan ng batang ito. Bakit para siyang katulad ng ating prinsesa? Anong tawag mo dito, pagkakatulad? Sila ni Xiao mo ay nasa parehong kindergarten, di ba? Gabi na. Pupunta ako kay Nyanyan para sunduin ang bata. CJ. Uuna na ako. Dr. Tang. Napaka-cute ng anak ninyo. Diyos ko. Naglalaro na naman ang batang ito ng e-figure. Itong dokumento kapag kukuha ng bata. Itong dokumento ay dadalhin ko rin sa direktor. CJ, sige, magpatuloy ka na.
Ginoong A, inaasahan nyo. 8:08 ng gabi. Restaurant sa itaas ng tanggapan ng Yongsheng. Dalhin ko si Xiao mo, ikaw naman si Xiao Tang. Magkikita kita tayo, pamilya, ng buong pamilya. CJ. Nasa trabaho pa yung lalaking ito. Bakit nagsisimula na namang mangakit? Magmadali tayong umuwi ng maaga ngayon. 8:08 ng gabi. Huwag kalimutan. Kakaiba talaga. Ngayon lang umuwi ng on time si Ginoo A. Baka pumunta siyang sunduin ang prinsesa sa eskwela. Hindi mo alam yan. Tingnan mo paano magbihis si Ginoo A ngayon. Maraming bulaklak at makulay. Tiyak na may date. Hindi naman siguro, di ba? Si Aong, ang aking idol. Anong tao ang makakapagpababa ng kanyang mataas na ulo? Mommy, kagabi. Hindi ka umuwi, o? Wala rin si tatay. Sukses ang plano natin. Yehey. Huwag masyadong magalak ng maaga. Kailangan pa nating ipagsama sila. Si Xiao Tang at Xiao mo. Dumating na sina Mommy at Daddy para kunin kayo pauwi. Si Xiao mo. Sandali lang. Dad, papalitan kita ng isang mahalagang damit. Para makilala ang isang napakahalagang tao. Sino ang napakahalagang tao? Malalaman mo rin mamaya. Halika, magpaalam ka sa guro. Paalam. Ngayon ang unang araw ni Xiao mo sa paaralan. Kailangan akong dumating para sunduin siya bilang lola. Kailangan akong dumating bilang lola para sunduin siya. Kailangan akong dumating para sunduin siya bilang lola. Dapat ipakita ang tamang respeto para sa ating munting prinsesa. Ay, Xiao mo. Ang aking maamong apo. Lola, ikaw. Paano mo ako nahanap? Oh. Pwede bang malaman, ikaw ba ay magulang ng kaibigan ko? Ito ang apo kong babae. Paano ko pa nga ba pwedeng magkamali? Tita Xiao mo rin ay sobrang miss ka na. Pero mas miss ni Xiao mo si Mommy. Ay naku. Aking mahina at mabait na apo. Huwag kang mag-alala. Pag-uwi mo, Lola. Magbibigay siya ng matinding utos sa tatay mo. Kailangan mong humanap ng ina para sa'yo. Talaga, gusto ko si Tatang. CJ. Basta't magustuhan ni Xiao mo. Dapat ay pinakamainam. Ito. Parang may mali, di ba? Guro, nandito ako para kunin si Xiao Tang. Ano? Si Xiao Tang. Akala ko. Ano ito? Lola. Wala talagang lola si Xiao Tang. Hindi ba't galit ang dalawang babaeng iyon sa Tang family? Kaya nila sinaktan ng bata, di ba? Tatay. Sino ang makikita natin ngayong gabi? Si Mommy ba? Si Xiao mo. Alam ko. Gusto mo si Mommy. Pero kung ang taong ito ay wala namang kaugnayan sa'yo, hindi mo ba maaring? Siyempre hindi na. Si Mommy ko lang. Hindi kailanman magiging iba. Xiao mo. Tatay talaga ang isang walang puso. Matutulog na kasama si Mommy. Gusto pa ngang magpakasal sa iba. Iyan tatay na masama. Ayoko na sa'yo. Hoy, yan. Pasensya na. Hindi ako makakasama ngayong gabi. Kayo ng mga bata ay magkakain ng hapunan. May mahalagang bagay akong dapat asikasuhin. Walang anuman. Kakausapin ko lang si Xiao mo tungkol dito. Si Xiao mo. Sa totoo lang, sa tingin ko ang nakita mo ay sa Little Princess. Nandito na tayo sa bahay. Si Xiao mo. Bakit may dalawang Xiao mo? Ay naku, nahuli na tayo. Bakit may dalawang Xiao mo? Kayo dalawa. Sino ba talaga ang tunay na si Xiao mo? Siya.
Paano nangyari iyon? May dalawang prinsesa siksiyaw mo. Itong anggulo. Walang mali sa anggulong ito. Ito ay simbolo ng aming lahi ng dragon. Naramdaman ko ba dati na ang dugo ng dragon ay ikaw? Oh, alam ko na. Ang dalawang prinsesa ay kambal. Magandang balita, ang ating lahi ng dragon mula noon hanggang ngayon ay hindi pa nagkaroon ng mga kambal. Hindi pa nagkaroon ng mga anak. Tiyak na ganito yon. May dalawang apo akong dragon. Noong pumunta ako sa ospital noon, nakita ko lang siksiyaw mo. Isa pa. Siguro kinuha siya ng babaeng iyon. Kahit na anong gawin mo, ikaw siksiyaw mo. At ikaw, ano ang pangalan mo? At nasaan ang mama mo? Saan na siya ngayon? Bakit ang walang responsibilidad? Nawala na naman ang bata. Ako. Walang responsibilidad ang mommy ko. Klarong mali kayo sa pagkuha ng bata. Ayokong maging katulad mo, malaking masama. Para akong tatay mo. Aba, siyaw mo. Aking magandang apo. Bakit kayo nakatungo pa dyan? Hurry, habulin nyo. Aking magandang apo. Kung mawala man lang isang buhok, hindi ako titigil hanggat hindi ko kayo mapalayas. Ginoo, huwag po kayong mainggit. Aalis na ako agad para habulin. Siyaw mo. Alam mo na ba noon pa kung ano talaga ang nangyayari? Lola. Ikaw, isang malaking lalaki. Napalayo mo na ang aking masunuring apo. Bakit? Gusto mo bang palayasin siksiyaw mo? Nanay. Ang dalawang bata ay kinuha mula sa daycare. Ang kanyang ina-empleyado ng Longshi. Ikaw, isang malaking lalaki. Hindi ka ba mag-imbestiga? Huwag mo akong takutin, apo ko. Aking hahanapin siya. Kailangan mo ring hanapin ang isa pang bata. Ibalik mo siya sa akin. Dalawang apo. Walang dapat mawala. Sisikapin kong maibalik ang bata, kasama ng nanay ng bata na dinala. Sabihin mo, saan niyo ba talaga itinago ang anak kong babae? Sabi na. Yung maliit na masamang bata, buhay o patay, wala kaming kinalaman. Hindi namin siya kinidnap. Aaminin ko. Gusto ko sanang ayusin ang iyong maliit na masamang ugali. Ngunit wala pa akong pagkakataon. Ikaw ang iyong kalokohan. Huwag mong isipin na maitatapon mo sa akin yan. Kung wala talaga si Xiaotang dito. Saan kaya siya? Hindi pwede, kailangan kong mahanap siya agad. Mas mabuting totoo ang sasabihin niyo pareho. Kung hindi, huwag niyo akong sisihin kung magpapasaway ako. Nanay, sobra na siyang maangas. Sobrang nasira ang pamilya namin dahil sa kanya. Hindi ko na matiis ang galit na ito. Anong plano mo? Hello, nasa Research Institute ba kayo? May maliit akong bata dito. Napaka-interesante nito. Siguradong magugustuhan nyo. Ito ang mga dokumento ng kumpanya namin. Para sa mga babaeng empleyado na nasa tamang edad. At mga dokumento ng mga bata para sa pagpasok sa paaralan. Iyan lang. Walang isa man ang akma. Anak ni Tang yan. Nasa kindergarten din ba siya natin? Nasaan ang kanyang impormasyon? Mayroon ding 5 taong gulang na anak na babae si Ihai. Tang, paano naman nagkataon? Hindi ba? Hindi tama. Anak ni Ihai. Tang, hindi maaaring anak ng lahi ng dragon. Tiningnan ko ang mga impormasyon. Larawan ng bata. Walang pagkakahawig kay prinsesa mo. Kahit ano paman. Bata, masyadong delikado ang mag-isa. Magpatuloy sa paghahanap. Kahit na ikot pa ang buong yuhang. Kailangan pa rin nating mahanap ang bata. Anong gagawin natin? Naliligaw na ako. Hindi ko na mahanap si Mommy. Nasaan ka, Mommy? Mommy. Nahanap ka na rin ng maliit na masamang bata. Ikaw ang nanakit sa aking Mommy, masamang babae. Maliit na masamang bata. Ngayon, tingnan natin kung saan ka tatakas.
Bitawan mo ako, masamang babae. Siguradong makikita ako ng mommy ko. Mommy. Maliit na tang. Si Xiaotang. Xiaotang, nasaan ka? Xiaotang, lumabas ka na. Huwag ka nang makipag-away kay mama, okay? Lumalabas ka na, Xiaotang. Xiaotang. Ito ang hairpin ni Xiaotang. Sigurado akong nandito lang siya sa paligid. Xiaotang, Xiaotang. Masamang babae, bitawan mo ako. Kapag nahanap ako ng mommy ko, hindi kanya palalampasin. Tumahimik ka at magpakasaya ka. Sinasabi ko sa'yo, maliit na masama. Sa buhay na ito, hindi mo na muling makikita ang mga magulang mo. Kung may dapat sisihin, ikaw yon. Napalad ka sa maling pagkakataon. Magandang balita, ayo, may update na. Sabi nila nakita sa ospital. Ang maliit na prinsesa. Puntahan natin. Itong maliit na salbahe. Ikaw na siya. Bata. Ang tagal na nating hindi nagkita ah. Dr. Tito, ikaw ito. Nahanap din kita, maliit na bata. Tulong, mommy, tulungan mo ako. Walang makakapagprotekta sa'yo. Wala kang makikitang daan palabas. Hahaha. Xiaotang. Xiaotang. Lamang nakahanap na si nanay sa'yo. Pasensya na, kasalanan ni nanay. Hindi ko na alagaan ng maayos siyo. Tang Yuan. Tang Yuan. Paano ka makakaya makipagsabuatan sa iba? Dinala ang anak kong babae. Tang Yan, dumating ka ng tamang-tama. 6 na taon na ang nakalipas. Swerte ka pa rin. Hindi ka namin pinatay. At hindi ka pa rin nagtatago, nagtatakip ng buntot, umiwas ng malayo. At hindi ka pa rin nagtatago, nagtatakip ng buntot, umiwas ng malayo. At hindi ka pa rin nagtatago, nagtatakip ng buntot, umiwas ng malayo. Aalis ka pang magdala dito para makipag-agawan sa akin. Aalis ka pang magdala ng maliit na masasamang bata para makipag-agawan sa akin. Ngayon, ang pinakamasama sa inyo ay kayo. Sinasabi ko na sa iyo ng maraming beses. Mukhang hindi ka pa rin natuto. Ngayon, ang pinakamasama sa inyo ay ikaw. Bakit ka pa nakatungo dyan? Dali, dalhin mo na yan sa akin at alisin mo na yan. Sino man ang mangahas na saktan ang anak ko? Sa'yo lang yan. Arestuhin mo siya. Hindi ako isang halimaw. Sabi ni tatay, ako ay isang batang dragon. Hindi ako isang halimaw. Hahaha. Ito ang paraan ng dragon sa pagtawag ng kidlat. Maliit na dragon. Lahat ng bahagi mo ay kayamanan. Kakainin kita mamaya. Para makapag-ensayo ako at maging Diyos, di ba? Huwag. Hindi ba't nakita na ang bata dito? Ito ay ang Thunder Technique ng Dragon Clan. Nandoon ang Dragon Lord. Nasa panganib ang bata. Dalhin siya sa silid ng operasyon. Kailangan kong buksan siya. Mommy, tulungan mo ako. Bitawan mo ang anak ko. Talagang nakakainis na kailangan kong gawin ito. Huwag mong apihin ang nanay ko. Narito na ang Dragon Lord. Patawarin ko muna kayo. Babalik ako. Guro. Hintayin mo ako. Ikaw. Long Yi. Sundan. Nasaan siya? Kanina lang nandito siya. Walang anuman. Huwag kang matakot. Nandito ang mommy. Hindi na muling mawawala si mommy sa'yo. Mommy, finally nandito na ako sa tabi mo. Little Tang, Little Tang, Little Tang. Ano?
May mga halimaw na nagtatangkang. Saktan ng aking maliit na dragon na apo. Nagtago ang mga halimaw at nahalo sa tao. Nawala ang kanilang bakas. Hindi nahuli. Kulang ang aking mga tauhan sa kanilang gawain. Mangyaring parusahan ang iyong lingkod, Dragon Master. Isang matandang mudfish ay hindi makakapagpasimula ng anumang alon. Ngunit ang Dragon Cub ay mahina. Kailangan niyang mahanap siya agad. At ang kanilang ina. Ngunit ako, ang maliit na dragon na ito, ay masyadong bata pa. Hindi ako makakalaban sa mga matatandang demonyo. Nakakapanghinayang talaga. Huwag niyo nang kainin pa. Magmadaling pumunta at hanapin siya. Lola, kailangan ko nang pumunta sa preschool. Kailangan kong pumunta sa preschool para tanungin si Xiao Tang kung ano talaga ang nangyari. Tama nga. Preschool. Bakit hindi ko naisip yon? Nandoon din yung bata. Nag-aaral sa daycare yon. Punta na tayo sa daycare. Naghihintay sa pagkakataon. Ihanda ang sasakyan. Sasama ako kay Xiao mo sa daycare. Mas masarap pa rin ang almusal na ginawa ni Mommy. Kumain ka ng dahan-dahan. Kasalanan ng Mommy. Nakangako ang Mommy sa'yo. Hindi na kita mawawala ulit. Kasalanan ko ang lahat, Mommy. Hindi na ako tatakbo ng walang dahilan. Kumain ka pa. Sasama kita sa kindergarten mamaya. Bakit hindi pa sila dumarating? Anong oras na ba? Hindi naman sila hindi na darating, di ba? Yan Matanda, malapit na ang oras ng klase. Baka pwede ko nang dalhin si Xiao mo. Pumasok na kayo sa klase, mga kaklase. Hindi, gusto ko ring maghintay dito para sa Mommy. Hindi, gusto ko rin, hintayin mo ako, Mommy. Mabait ka, Xiao mo. Dadalhin ka muna ni Lola sa paralan. Tapos, nandito lang ako at maghihintay. Siyempre, hihintayin kita. Okay ba? Sige na. Tara na. Mama ni Xiao Tang. Pasensya na kahapon. Ito ay dahil sa aking kapabayaan na nagdulot kay Xiao Tang na makuha ng taong nagpakilalang lola. Humihingi ako ng tawad. Nangangako ako na ganitong bagay. Hindi na ito maulit. Sige na. Si Xiao Tang ay pumasok sa kindergarten kahapon. Si Xiao Tang ay unang araw din sa kindergarten kahapon. Hindi ka pamilyar sa kanya. Pero nakakabigla. Kahapon, hindi tumanggi si Xiao Tang. Niyakap pa niya ito at tinawag na lola. Kaya nga ako. Talagang si Xiao mo ang nagdulot ng gulo. Dadalhin ko si Xiao Tang sa loob para sa klase. Pasensya na, guro. Xiao Tang, pagkatapos ng klase mamayang gabi, kailangan mong maging mabait. Maghintay ka kay Mommy na kunin ka. Huwag kang mag-alala, Mommy. Bye-bye, Mommy. Magtrabaho ka rin ng maayos. Aking mabait na apo. Nahanap ka na ni Lola. Lola. Ikaw na naman ang nagdadala ng mga bata. Sa gitna ng araw, bakit ka pa bumalik sa paaralan para agawin ng bata? Ay naku, anong tao ka? Ito ay seguridad, seguridad. Ay naku, ginang. Akala ko ay may hindi pagkakaintindihan. Magkamukha talaga ang dalawang batang ito. At napunta pa sa isang guro. Kaya nagkaroon ng kalituhan. Mabait na bata. Anong pangalan mo? Nasaan ang mama mo? Ganito na ang sitwasyon. Bakit hindi tayo maging tapat na lang? Lola, ang pangalan ko ay Tang Xiao Tang. Ay naku. Aking mabait na apo. Si Xiao mo, kayong dalawa. Matagal na ba kayong magkakilala? Ikaw, bata ka. Bakit di mo sinabi agad? Hindi mo rin naman tinanong. Sige na, sige na. Basta't kayong dalawa ay ligtas. Makakapagpahinga na ako, Lola. Pero, sa susunod, huwag na kayong magpakaabala. Ang sakit sa puso ni Lola. Maaaring magalit na. Lola, malakas ka pa rin. Tama nga. Ngayon kailangan kong makipagkita sa magulang ni Xiao Tang. Kailangan kong pasalamatan siya. Sa pagtuturo sa aking apo. Na napakabuti. Lola, hindi ka naman katulad ng sari na pinapakita nila. Pupunta na ako kay mama. Hindi pwede. Talagang hindi pwede. Isa lang ang mommy namin. Huwag kayong mag-alala, kayong dalawa.
Kailangan ko kayong pasalamatan. Wala pang oras si Mommy. Tatawagan ko na siya ngayon. Pakakasalan ng inyong tatay. Ang inyong nanay. Yay! Magandang araw. Ikaw ang nanay ni Xiaotang, di ba? Ako ang lola ni Xiaotang. Ikaw ay lola ni Xiaotang. Mahaba ang usapan tungkol dito. Kung pwede ka ngayong tanghali. Magkakasama tayo kumain. Chuzi Xiaotang, may isa pa akong sorpresa na ipapakita sa'yo. Oh, sige, ayos lang. Magkita tayo mamaya. Nahanap na namin ang lola ni Xiaotang. Ibig bang sabihin din ito? Malapit nang makitang muli si Tang at ang kanyang ama. Nandito na ang lahat ng impormasyon tungkol sa tamang edad ng mga bata sa kindergarten. Nandito na ang lahat tungkol sa tamang edad sa kindergarten. Maliban sa dokumento ni AI. Tang. Ang anak ni Nian ay 5 taong gulang na rin. Dapat sana ay kakain kami kagabi. Ngunit bigla siyang may ibang bagay. Sinasabi mo bang, dahil ito sa mga bata? Maganda ang iyong pagsusuri. Tatanungin ko ng mabuti. Ginoong A. Umupo ka. Nian, dumating ka sa tamang oras. Kakausapin sana kita. Tungkol sa mga dokumento ng iyong anak sa paaralan. Boss A. Nandito ako para humingi ng leave. Si Xiaotang. Nahanap na ang tatay niya. Ngayon tanghali, kailangan kong pumunta para makita sila. Sinasabi mo ano? Si Xiaotang. Nahanap na niya si tatay. Mukhang nagkamali pa rin tayo sa hula. Ninian. Ninian. Hindi mo pipiliin yung lalaking yon. Huwag mo na akong kunin. Boss pakibitiwan mo muna. Sa kabila ng lahat, yung lalaking yon ay ama ni Xiaotang. At saka, kailangan pa ni Xiaotang ang tulong niya. Kailangan pa siya. Sasama ako sa'yo. Hindi ito maganda, di ba? Sige, ganito na lang ang usapan. Gusto kong makita kung ano ang hitsura niya. Ng isang walang kwentang lalaki na tanga. Lene, kaysa sa akin, wala siyang maipagmamalaki. Sige na nga, uuna na ako umalis. Lanan. Bakit parang si Irai? Tang. Katulad ng babae kagabi. Dragon, nasa. Ihanda mo sa akin ang ilang damit. Kailangan ko. Samahan si Nian na makipagkita sa ex-husband. Hello, Mom. Nahanap ko na. Nahanap ko na ang bata. Ngayong tanghali may napakalaking bagay. At pinush din ako. Bumalik ka para makita ang bata at ang nanay ng bata. Nahanap ko na. Babaeng hinanap ko sa loob ng 6 na taon. Bigla na lang lumitaw sa ganitong oras. Si Nian nandyan. Ano ang dapat kong sabihin? Nian. Yung. May bigla akong. Napakahalagang pulong kanina. Hindi na ako sasama sayo. Hayaan mong si Long Yi ang sumama sayo. Ayos lang, abala ka na. Kaya ko nang ayusin ito mag-isa. Nandito na si Ginoong A. Aayusin ko ang bagay na ito sa lalong madaling panahon. Kailangan kong bigyan ng paliwanag si Nian. Kumuha ka ng litrato. Kukuha ako ng isang bata na sumasakay sa eroplano. Tatay. Kaya ikaw si Xiao mo. Ikaw si Xiaotang. Ang inyong ina ay. Ang kanilang ina ay. Isang dakilang ina. Isang babae sa bingit ng kamatayan. Hindi madaling palakihin ang mga bata. Tungkol sa mga nangyari sa inyo noon, tiyak na may hindi pagkakaintindihan. Ang pinahahalagahan ng aming lahi ng dragon ay katapatan. Ayun. Hindi mo siya maaaring maging ina nila. Si Xiaotang at Xiao mo. Lumabas muna kayo kasama si Tito Long. Narito ang 2 prinsesa. Mama. Alam ko ang ibig mong sabihin. Mabuti na lang at alam mo. Kailangan ng 2 bata ang kanilang ina. Nakaayos na ang lahat.
Kumusta ka sa tanghali? Pumunta ka na makipagkita sa ina ng dalawang bata. Ngunit hindi ko mayako sa'yo. Bakit? Ao Jinyuan, gusto mo bang maging taksil? Nanay. May gusto na akong tao. Maliban sa kanya, hindi ako mag-aasawa ng iba. Ano bang lakas ng ina ng dalawang bata na yon? Maaari ko siyang ipaliwanag ng maayos. Maliban sa posisyon ng bulaklak, maaari kong ibigay sa kanya ang iba pang kabayaran. Mukhang kailangan pa rin ng tatay at nanay. Tila kailangan pa rin nilang tingnan ang ating pagsasama. Hindi ko alam kung anong klaseng tao ang ama ni Xiaotang. Ano kayang klaseng tao siya? Kumusta? Ako si Gino E. Bakit nandito ka? Niyan. Nandito ka rin, ama ng bata. Ang swerte naman natin. Dumating ako dito para makita si Xiao mo at ang ina ni Tangtang. Nandito siya para makita ang ama ng bata. Hindi ba? Ginoong E. Naalala ko na sinabi mo sa akin. Kailangan kong pumunta sa meeting. Bakit ka nandito? Lanan. Naku, matanda na po. Muling nawala ang dalawang munting prinsesa. Ano? Sandali. Magmadali, hanapin mo agad. Niyan. Mahabang kwento ito. Pakinggan mo ako. Sa totoo lang, may isa pa akong anak na babae. Kakaalam ko lang din. Sa mga nakaraang taon niya, palaging kasama ang ina sa buhay. Ngayon, kakakita lang nila. Kaya, sinungaling mo sa akin na may mahalagang meeting na kailangang puntahan. Sa totoo lang, pupunta lang sila para makilala ang ina ni Xiao mo. Hindi na magpapanggap. Dumating ako rito para ipaliwanag ng maayos sa kanya. Hindi ko siya pakakasalan. Ang gusto kong pakasalan ay ikaw lamang. Hindi ko pa nga sinasagot ang tanong mo. Ano naman ang opinyon ng mga bata? Siguradong sila. Mas gusto pa na makilala ang kanyang tunay na ina. Gustong-gusto kanila. Totoo ba? Hindi ko pa nakikita ang iyong anak na babae. May mga larawan ka ba niya sa telepono mo? Siyempre meron. Sila ay kambal. Kasing-kasing nila. Higit pa nga, pati paa nila. Inay. Hindi ko pa nakikita ang ina ng bata. Nawawala na naman ang dalawang bata. Magmadali kang maghanap. Anong sabi? Ngayon, nawawala na naman ang mga bata. Ako na ang hahanap sa kanila. Kaya ikaw. Pasensya na po, Lola Xiaotang. May urgent ako ngayon. Sa susunod na lang tayo magkita-kita para kumain. Ay naku, kasalanan ko talaga. Hindi ko na alagaan mabuti ang mga bata. Bata, mahilig maglaro. Hindi alam kung saan pumunta. Ano? Si Xiaotang, nawala na naman. Paano nangyari iyon? Nawala ang anak ni Jin Yuan. Nawala rin ang anak ko. Tatay at nanay nandoon sa unahan. Mga bata. Hindi na kayo makikita pang muli ang mga magulang niyo. Sila ay mga kambal. Ngayon, sabay-sabay silang napunta sa aking mga kamay. Ikaw na naman, masamang babae. Noong nakaraan, nakalusot ka sa akin. Ngayon, handa na ako. Hindi ko inasahan na ito pala ay buy one, take one. Saan ka tatakbo? Pangkat ng mga dragon. Talagang kapangyarihan ng mga dragon. Sobrang dalisay ng kapangyarihang ito. Talagang anak ng Dragon Lord. Pinakamalakas na lahi ng mga dragon. Hintayin niyo akong kainin kayo. Ako ang pinakamalakas na hari sa buong mundo. Pinakamalakas. Masamang babae. Siguradong darating ang nanay ko para iligtas tayo. Natatakot pa akong hindi siya dumating. Sa pagkakataong ito, gusto kong magpabalik buhay kayo. Tigil. Kayo na naman. Tang Yuhan. Talagang wala kang awa. Kaya mong saktan ang mga bata. Mommy. Dalawang bata. Ano bang nangyayari? Tang Yan. Dumating ka sa tamang oras. Pinabagsak mo ang pamilya Tang. Dahil sa'yo, itinaboy ako ng mga magulang ko.
Ipinagkait mo sa akin ang lahat. Ito sana ay akin. Pag-ibig ng mga magulang, katayuan ng pamilya tang sa negosyo, ito ay sa akin talaga. Nagsasalita ka ng kalokohan. Ikaw ay talagang isang babaeng probinsya. Kung hindi dahil sa matandang babae na yon, na nakikialam, at kinuha ka pabalik, mananatili ka sanang isang probinsya ng dalaga. Bakit mo ako gustong agawin si Aozong? 6 na taon na ang nakalipas kaya kitang patayin. Ngayon, sama-sama kayong mamatay. Patayin mo siya. Wala akong pakialam sa iba. Ang kailangan ko lang ay ang batang dragon na ito. Kakatapos ko lang masaktan. Kailangan kong magdagdag. Kailangan ng malaking dagdag. Nanay, tulungan mo ako. Bitawan mo ang anak ko. Akala mo ba? Gagawin ko ulit ang ginawa ko dati. Sa pagkakataong ito, mga eksperto ang mga inanyayahan ko. Patay ka na. Ang 2 anak mo ay patay na rin. Guro, bakit hindi ka pa kumikilos? Sino ang may lakas na humawak sa mga anak ng dragon, kahit isang hibla ng buhok? Ikaw. Kaya nga, noong gabing yon, yung malaking ginto na dragon, ikaw rin pala. Yan. Ayos ka lang ba? Ikaw. Pinuno ng dragon, tatay, huwag lang puro sa asawa mo nakatuon. Tulungan niyo kami. Ako ay walang sakit, iligtas mo ang bata. Lumang isda. How dare you hurt the bloodline? Namatay ka na. Ginoo ng dragon, patawarin niyo kami. Alam ko nang mali ang ginawa ko. Hindi na ako magpapantasya pa. Hindi ko sana plano na gawin ito. Ngunit nakita ko ito. Nag-isang anak ng Dragon Clan. Ako. Makikipag-usap kay Yama. Huwag. Inay. Kaya. Ang 2 ito ay mga anak ko. Akala ko ikaw ang ina ni Tangtang. Ikaw ang babae na hinanap ko ng 6 na taon. Anak ng babaeng ito, ay anak pala ni Ijin Yuan. Sumpa. Bakit siya ganito kaswerte? Tang yan. Mamatay ka na. Mag-inat ka. Ginoong A. Hindi. Bakit? Sobrang galing ko kumpara kay Tang yan. Bakit siya ang pinili mo, hindi ako? Mas magaling siya. Saan ka kumuha ng tiwala? Si Yan ay mas mahusay sa'yo ng 100 beses. Kahit isang hibla ng buhok niya, hindi mo kayang pantayan. Marami kang ginawang masama. May mga batas sa mundo na parurusahan ka. Ang tanikala na ito ay parusa sa iyong kahirapan. Habang buhay na kapansanan, huwag kang lumapit sa aking asawa at mga anak. Hindi. Bakit niyo ako ginaganyan? 8. Talagang alam kong nagkamali ako. Hindi mo lang alam na mali ka. Alam mo lang na natatakot ka. Nanay, ayos ka lang ba? May nasaktan ba? Walang anuman si nanay. Kayo naman. Ikaw siksiyaw mo. Ganun ba? Ikaw siksiyaw tang. Kayong 2. Pareho kayong mga anak ko. Tama, mommy. Ngunit malinaw na naalala ko. Na noong araw na yon, isa lang ang isinilang ko. Paano naging 2? Nahuhulaan ko. Dapat ay noong ipinanganak siksiyaw mo. Isang itlog ng dragon. Kaya nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan. At ikaw? Bakit pagkatapos ng gabing iyon, nawala ka ng 6 na taon? Ito. Tiyak na mayroong hindi pagkakaintindihan. Pero asawa, maaari kong ipaliwanag ng dahan-dahan. Hindi ako ang asawa mo. Hindi ko alam kung sino ang nagsabi. Natiyak na hindi ako pakakasalan. Ito. Si Xiaotang at Xiao mo. Umuwi na kasama ang nanay. Marami pang kailangan gawin si nanay. Kayo ang tanungin niya.